na nagbabago. Ano po, katulad ng mga liwayway na sa bawat umaga. Yun po, tulad po natin sa pagising natin sa umaga. Lagi pong may bagong pag-asa po na nagmumula sa Panginoon. Ano po, sa bawat umaga po na ating po na natatanggap mo sa Panginoon, ay lagi pong may pag-asa. So, nagbababisi sa umaga. Ano po ba ang ating ginagawa pag-agising po sa umaga? Ano po ba ang ating mga ginagawa pagmulat pa lang ng ating mga mata? Salamat po kayo. Dahil po ano. Amen. Yun po ang isang pinalulugan po ng Panginoon na sa pagbawat po pag-gising po sa umaga at tayo po ay nagpasalamat po kaagad sa ano po, yun po ang isang kinalulugan po ng Panginoon. Ano? Kasi po, sa totoo lang po, diba, iba po talaga, pagka hindi na po nagigising, ano po. Kaya, dapat po talaga, iano pati sa buhay natin na sa bawat pagising natin ay magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ano po, na tayo po ay kanyang ginising, binangon muli sa ating pagkakatulog, pagkakahiga, at ipinanubalik muli ng Panginoon ang ating lakas. Ano po? Kaya yung mga ganong bagay, diba po, ay isang po nakakatuwa po sa Panginoon. Kasi talagang naalaala tayo ng Panginoon, ano po, nagising mo, na bigyan mo rin ng lakas sa bawat umaga. Ano po, kaya napakabuti po ng Panginoon. At wala po tayong masusumbat sa Panginoon dahil lahat po kaya po nang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Tulad po ngayon si Nanay, ano po, napakabuti po ng Diyos dahil siya po ay nasa 84 years old. Ano po? Si Nanay, ilang taon? Si Nanay, 75. Ang 84 si tatay. si Tatay, 84. Nandun po kami na ngayon, dito po marami yung isa pa. Kapitbahay. Ayun po. Tunay po na ang Diyos yung nag-extend ng buhay natin. Kaya po yung thankful at pagpapasalamat po sa Panginoon ay atin pong gawing palagian po sa Panginoon. Kasi siya po ang ating dakilang Diyos. Ano po, dakilang manggagamot. Dakilang nagbibigay ng kaligtasan sa atin sa bawat araw, sa bawat umaga na lumilipas. Ano po? Siya po yung Diyos lamang sa ating buhay. Wala na pong iba na makakapagligtas sa atin, kundi ang ating Diyos Ama. Wala po sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ano po? Ang Panginoong Jesus talagang lahat, ibinigay niya. Alam naman po natin kung ano po yung ginawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga buhay. Talagang tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. At halos lahat ng mga sakit, karamdaman, tinubos po ng Panginoon yan. Kaya bakit po tayo iiyak ng iiyak? Bakit po tayo mawala ng pag-asa? Ang Diyos po ang nagpapagaling. Ang Diyos po yung nagbibigay sa ating ng kaligtasan. Ang sabi nga lang po dito sa verse na ito, si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ano po? Ayun po ang gusto ng isang Panginoon sa atin. Buong puso po tayo magtitiwala sa Panginoon. Ano po? Lahat po ng bagay, kaya po ng gawin ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Kung tayo naman po ay may mga pagsubok sa buhay na pinagdadaanan, kung meron man tayong mga financial na mga pinagdadaanan, ano mang po yan, lahat kaya pong tugunin po ng Panginoon yun eh. Ano po, kaya nawa po ay ito pong verse na ito ay tumanin po sa ating puso't isip na sabi dito ay si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, dapat po 100% po yung tiwala natin sa Panginoon. Ano po? Kasi po talagang ang Panginoon po, siya lamang po yung may magagawa sa ating buhay. Sabi nga doon sa Josue kanina, nabanggit ko namin po doon. Sabi nga po sa Josue, kung ano po yung chapter yan, sabi doon ay sa ano rin po, sa Bible din po yung Josue. Sabi nga, kung tayo po ay hihingi, tayo pagbibigyan ng Panginoon, ano po, kung tayo kakatok, tayo pagbubuksan ng Diyos. Kung tayo po yung maghahanap, tayo po yung makakasumpong. Kaya,
bakit pa po tayo mawala ng pag-asa? Lahat na po kaya ibigay ng Diyos. Ano po? Kaya, yun naman po na, nais ng Diyos sa atin. Lubusan po tayong magtiwala. Buong puso, buong pag-iisip at kaluluwa natin ay sa Panginoon po natin ito itiwala. Ano man po yung nararamdaman po natin. Ngayon ay isuko po natin sa Panginoon kung ano man po yung mga nagawa natin mga kasalanan. Isuko po natin sa Panginoon. Ang Panginoon po yung nagpapatawa, di ba po? Marami pong mga bagay na mga malaking mga kasalanan, pero kaya pa rin katawan ng Panginoon basta po sabi niya magtiwala, humingi ng tawad, at lagi siyang unahin sa bawat araw, bawat umaga, na pagpasalamat po yung mga sa buhay natin, yung mga nangyayari sa ating buhay, ano po. At sabi nga ay last days na po, hindi pa rin alam kung kailan po babalik po ang ating Diyos. Ano po, hindi pa rin alam kung kailan siya darating. Ano po, para siya daw, sabi ko ng Biblia, para siyang kidlat na bigla na lang po siyang darating na hindi rin namamalaya. Yun po, sana po, tayo po ay isa sa mga lingkod niya, mga titiwala sa Kanya, na naglilingkod sa Kanya. Ano po, kasi po talagang malapit na po ang last days po ng ating, diba po, hindi po lingid sa ating kalaman, marami na po nangyayari, di ba po, sa ating. Tapos dito po sa 24, ayun, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Ayun po, lagi po tayo magtitiwala sa Panginoon Diyos, lalo na. Kasi ang Panginoon Jesus po ay tinubos po niya ating kasalanan. Nagpapako po siya. Tapos dito po sa 25, si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya. Ayun, kailangan po talaga na naiyak na. Nakita ko kasi nani ko kasi may sakit eh. May sakit din nani ko nasa Laguna. Hindi ko siya maalagaan, pero ang nangalaga na po sa kanya mga pamangkin ko. Yung pamangkin ko kasi nagtatrabaho. Ang kasama lang po niya, yung mga apo niya maliliit pa. Ayaw po, kaya sabi ko sa kanya, kausap ko po siya kagabi, lagi po kayo mananangin. Sumapa po kayo mananangin sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang po nakakaayam sa atin araw-araw. Kaya po sinasabi ko sa kanya, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Sa kalami ko po magbasa ng Bible. Kasi ang Bible po dito po tayo kumukuha ng kalakasan. Yun po sinasabi ko sa nanay ko. Tapos dito po sa 26 po, pinakamabuting manggagawa ang tao kung pinakamabuting manggagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh. Ayon, kailangan po tayo magtiis sa, kumbaga, kung may hiniling po tayo sa Kanya, hindi po tayo agad na kailangan na, nandiyan ka agad, kailangan mag-antay tayo, magdaga. Kasi si Hog nga po, ilang taon po si Hog, nawala po siya lahat ng pamilya kasi pagsubok po, napakalaki po, sinubok po siya ni Satanas. Pero po si Satanas, humingi po ng pahintulot sa Diyos. Kasi sabi nga doon sa Bible, dito po, mababasa po nyo yan lahat, pag ito po, itiyagain nyo pong basahin, mula po sa Genesis, mula po dito sa Genesis, kung paano po nilalang ang langit at ang lupa, dito po, dito, sa Genesis 1, tapos hanggang dito po sa pahayag, makikita niyo po talaga po, po. Ayun po. Tapos dito po sa sa 27 din po, sa verse 3 naman, sa 27, ay mabuti sa isang tao na siya ay matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Ayun po, mula sa pagkabata po natin, kailangan po natin magtiyaga kung ano po hinihiling natin, na hinihiling po natin sa kanya na medyo mahirap. Ano rin yung, ito ilat na naman ako. Sa mga anak ko, ayun. Kasi ako din po emotional. Kasi, ayun, yung mga anak ko kasi, lang kami, kung yung hindi pa kami nakakilala sa Panginoon, talagang napakahirap. Ganito lang din kami, mayroon pong nag-invite, nagbabasa po ng Bible, sabi magbasa ng Bible, magtiwala ka sa Panginoon. Ang
pamasahe. Nag-tricycle, naglalakad lang kami. Basta nagtyaga lang po hanggang po nakatapos yung mga anak ko. Tapos yung mga anak ko, abang maliliit pa sila, nahubog po sila sa simbahan. Sa ganito po, kasi nag-Bible study, tangay-tangay ko yung mga anak ko, narinig nila yung salita ng Diyos. Tapos ngayon po, yung mga anak ko ngayon, malalaki na, mayroon na po ako nakatapos ng nag-abroad po. Sumakay po, sumakay po siya ng barko ngayon. Tapos mayroon po ako isa pong anak na gumamit na po ng criminology. Tapos yung isa ko pang anak ay third year college sa BSU. Tapos yung bunso ko naman po ay nasa sa Valenzuela po, nag-aaral sa Patimasiman po. Ayun po, yan ang sinasabi ko sa mga anak ko na manantili po tayo sa Panginoon. Kahit ano po nakikita sa paligid ko, ano po inaano kayo nang hindi maganda. Tayong lahat dahil kinakilala natin si Lord at siya yung tagapagligtas natin. Kaya tayong lahat huwag tayo makatingin sa kanya. Ikaw kapatid, may sakit ka, alam ko may naramdaman ka, huwag mo kalimutan na tumawag sa kanya, bago ka matulog. Mag-pray ka muna, tapos magising mo sa umaga, magpasalamat ka Lord sa panibagong umaga, sa panibagong buhay na ipinagkaloob. Kasi maswerte tayo Sabi nga doon, sabi nga sa Bible, mapalad ang kumikilala sa Panginoon. Tayo yun, mapalad tayo dahil kumikilala natin siya at natitiwala tayo na siya yung tagapagligtas natin. At walang imposible sa kay Lord. Pag tayo may sakit, humingi tayo ng gabay sa Kanya sa araw-araw, bigyan tayo ng kalakasan. Ibibigay niya sa atin kung ano, lahat ng hinihingi natin sa Kanya, ibibigay niya yan sa atin. Yun lang. Kasi hindi tayo bibigyan ng Hindi naman tayo natin bibigyan kaya. Lahat ng mga pagsubok na yan, lahat ng mga problema natin ngayon ay pagsubok lang. Hindi giginhawa din at mawala. Yun lang sa akin. Sino ka ba? Ikaw, mag-share ka ba? Wala ba lang Bible? Sige. Hindi niya rin makita. Umaka na niya, hindi niya. May Mga silang 250 ata. May silang share ko Saan po ikaw nag-aaral? Doon po sa BPC. Anong ganito? Grade 12? College po first year. Paris ka na. Yung pangalan ko dyan nag-aaral ng 2 years. HRS, tapos nagtuloy po siya sa BSU ng 3 taon. Tapos nagtrabaho po siya sa Marriott. Tapos nag-aral po siya doon sa culinary sa Taguig. Tapos yun, nakapasa. Nag-abroad sa Holland. Pwede po plano niya mag-abroad. Basta magtyaga po. At saka Masipag po yan mag-aral kahit walang tao. ay, katulad din ng anak ko pangatlo, kahit nilalakad lang po niya dyan ng Malayo mararating niya ba? Malayo po. May Saka samahan may mo ko ng regalo si Lord sa'yo manang panalangin sa sa Panginoon. inaasahan mo. Lagi ka po ng gabayan. Tulad ng mga anak ko. Kaya ano po, buhay na patotoo po yung pamilya nila sa amin. Kitang-kita ko talaga yung pagpapala po ng Panginoon sa buhay po nila. At sa iba pong mga Yung, lalo na din yung pastor namin, sis, kapatid, kung mag-testimony din yung pastor namin, sobra-sobra din. Ano din Mas sila, kung ano matindi silang din yung magkapatid maliliit. Mas matindi din ang Ang nanay nila, karanasan nagsiliti nila. pa yung tatay nila. simula talaga sa wala talaga. Simula din sa wala. Pero, hininto, matalino siya tao, pero mas hininto niyang mag-aral ng Bible study. Yung matalino siya tao, pero mas pinili daw niya ang mag-Bible study nung mag-aral siya ng salita ng Diyos. Ayun naman, gumandaman ang buhay niya, at saka yung mga kapatid niya lahat, mga professional din. Yung nagsimula din sila sa wala. Ayun, talagang hindi sila bumita dahil sabi nung tatay nila na aksidente. Yung tatay kasi nila ay trabahador sa Pepsi ba yun? Oo, na aksidente. Nasagasaan yung kanilang sinasakyang jeep ng train. Siya lang po ang Hindi buhay. truck yun. Truck nila. Truck. May mga lamang mga Ayun. Ayun, tapos na doon siya, habang hindi pa sila Kristiyano daw. Tapos Catholic din siya. Ano nga siya din
si Pastor, sa Kristan din sa Balanggang. Nung high school pa siya nung araw. Si Pastor Aris, kilala niyo siguro. Pastor Aris, Aristotle. Santiago. Opo. Pastor Santiago. Kaibigan ko yung anak ng Sero. Ayun. Opo. Kaklase ko po yun. Saan? Sa Bulian po nung high school. Praise God. Opo. Pala si Ero. Opo. Klase na pala si Aaron, yung tatay Ayun, niya. nandun yung si Aaron, active din sa church. Opo. Tumutugtog po yun sa ano eh. Oo, sa amin po, tumutugtog siya. Kaano siya sa drums. Opo. Ayun po, yun talagang ang daddy niya talagang mas pinili niya ang mangaral ng salita ng Diyos. Kaysa, pero maganda na rin ang naging tungkol sa kanya ng Panginoon. Ayun po. Oo. Salamat po sa Panginoon. Nakabutihan at kahabagan po niya sa ating bawat isa. Ayun po, nawa po ay yung mga mensahe po ngayon na itinagalob po ng Panginoon sa atin. Nawa po ay maisapamuhay po natin, maisabuhay, maipangaral din po. Tumanin po sa ating puso-isip. Sa iyo lang po yung pinakasalak natin sa ating buhay. Ang salita ng Panginoon. Sige po, tayo po manalangin. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na mga pangyarihan, Lord. Napakabuti po, Panginoon. Napakabuti po, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa tahanan ito, Panginoon. Pasko ang kanilang tahanan na sa iyong salita, Panginoon. Dalahan ko nga po, Panginoon, na pagkalain mo nga po ang tahanan ito. Ang kalakasan, ang pag-ibig, kagalingan, Lord. Ibaya kagalingan ng mula sa iyo, Panginoon. Kapag ikaw ang Diyos, nakakaalam ng aming mga sitwasyon, Panginoon. At ikaw po yung Diyos na nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon, Panginoon. Sa kanilang kalalagayan ngayon, Panginoon, sa tahanan. Lord, nawa po sa oras na ito, kumigos ka po, Panginoon. Bigyan po ang bawat aming karamdaman, Panginoon, sa tahanan ito, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang maging mula ngayon, Panginoon, ikaw po yung sentro ng kanilang buhay. Panginoon, dalahan ko po na sila po ay patuloy na nakakilala sa iyo. Panginoon, sambahin kanila. Panginoon, at isang araw ay isalit ko silang lingkod mo, Panginoon. Nasusunod sa iyo ng buong puso, ang buong tapat, Panginoon, ang buong pagmamahal sa iyo, Panginoon. Ikaw talaga po ang aming Diyos, ang mga Diyos at hari ng mga hari na kailangan ng papurihan, kasalamatan at nakilain, Panginoon. Salamat po sa bawat buhay po nila sa mga anak ko na ating Melissa, Panginoon, ikaw po yung magtaray ng Panginoon sa pag-aaral, Panginoon. Ibigay ko po sila sa tamang pananampalataya, Lord. Hallelujah, ikaw po yung mag-guide sa kanila sa bawat ang kanilang lalakaran, Panginoon. Ikaw po yung magpaplano ng kanilang buhay na maging masagana, maging mabuti, Panginoon, maging masaya, Panginoon. Huwag mo po ang tahanan na ito naman. Palagi ng saya at masagana, Panginoon. Sa buhay din po ni Ate Laila, Panginoon. Ikaw po yung magpapala ng kagalingan sa kanya, Panginoon. Ikaw po yung magpapala ng magandang buhay, masaganang buhay, Panginoon. At nawa po ay lalo silang makakilala sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang tutugon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, Lord, pinansyal man. Hallelujah. Kagalingan man, Panginoon. Hallelujah. At ano man po ang kanilang mga kahilingan, mga panalangin, Lord. Ano man po ang kanilang iniiyak sa gabi, sa araw, sa umaga, Panginoon. Ano man po ito, Lord. Ikaw po ang Diyos na tumutugon, Panginoon. Wala po imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Basta kami mananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Hindi pinay, siya, Panginoon. Ikaw po ang palagi mag-extend na kanyang malusog ng pangangatawan, Panginoon. Ano man po ang kanyang nararamdaman, O Diyos, ikaw po yung magpapagaling, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Ikaw po yung Diyos na magpapagaling. Kapag ikaw ang aming tilang manggagamot, Panginoon. Sabi ko po sa iyo mga salita. Ikaw lang ang may kakayanan, Panginoon, sa lahat ng bagay na kaya mong gawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, pagpalain po ang pagkinan ito. Hindi masaya, maunlad, masagana, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ito pong mataas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, Lord Jesus. Ito po. Salamat po sa ninyo at nakilala niyo po
na lang po. Sige po, kayo naman. Lord, thank you so much po sa araw na ito. Ano yung tinipon? Sorry po, sorry. Maraming salamat po na hinayaan niyo po silang makarating dito sa bahay ng ligtas. At maraming salamat po sa mga mabubuting salita na i-share po nila sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po, Lord, sa pagkain ito na sa aming harapan. Bagamat ito po ay napakasimple, pero hinihiling ko po namin, Lord, sa iyo na ito'y gawin niyo maging kalakasan, maging kalusugan ng aming pangangatawan. In Jesus' name. Amen. Pasensya na po, sabi ko sa inyo. Sobrang emotional po talaga ako. Kain na po. Diba? Iiyakan natin yung pagkain natin. Hindi ah. Diba? Naghaluhalo ka ba? Hindi, iyon eh, ano yun. Ba't iyon eh, kahit na umiiyak tayo, ano yun eh, luha yun ng kaligayahan na nangyari itong bagay na ito kasi niloob ni Lord. Niloob niya na mangyari itong bagay na to. Yun eh. O sige, kain na po. Kayo na, sis. Kapatid, babalik kami ulit sa Oo. Sunday. Baka may kasama tayo. Una kayo maghanda. Umay mag-pray. Huwag Okay na naman. ulit. Huwag na kayo mag-abala. Oo. Tubig lang ang kailangan. Okay naman eh, kahit wala. Ang mahalaga eh, tayo po ay muling Bago po tayo magkape, baka po tayo mahilig magkape. Bago po tayo magkape, ay tayo po yung uminom muna ng baligang ulam na tayo Opo, sa ako po ganun. ganyan po mga talaga. Ako po ganun talaga ako. Kahit ano ang ilaman ko sa sikmura ko, kailangan baligam-gam na tubig ko muna talaga. Baka po tayo nagmuna ng 3-in-1. Sige po, kakain lang din. O, yun po yung nangyari sa akin. Bawal po. Acid. 2, 3 and 1. Malakas po. Acid Pwede po. po kayo magkape, diskape. O kaya naman yung handicap na kape, kayo kontra sa puso yun. Tapos, ano na lang, yung coffee mix. Ano lang din. Black coffee na lang. Black coffee. Saka brown sugar. Kung may kaya, muscovado, gano'n. Gano'n na lang. Kasi naputo na kasi yun. Ako napakatakot ko sa Nescafe. Mas nisiguro. Ako, yan po yung pinabalik-balik ko ngayon sa ospital. Ito po, ito. Kaya ako yung na-opera na. Ang problema ko pa rin po, sabi nung hindi pa po ako na-opera, mula po noong November last year, November po, nabalik-balik po ako sa ospital. Dahil dito po, sobrang sakit. Pag sumumpong po yan, talagang nasasabi ko na, sige po Lord, kung hanggang dito na lang, nasasabi ko po talaga na gano'n. Sa sobrang hirap. Eh ano po na, ano daw po yun? Ay, idadalhin po ako sa ospital, sa eswerohan. Tuturuan ako ano-ano. Mami, pagkaubos ng swero, papauwiin, nire-reseta, may prosol, acid, eka. Hanggang pumunta na po ako dito kay Dr. Alma. Then, ni-request ni Dr. Alma na magpa-PDECO ako yung sa puso. Tsaka ultrasound. Doon nga po nakita sa ultrasound, meron akong bato sa abdomen. Ayun nga po, yun na po yung napirang kayo. Oo, sabi ko, siguro daw, kahit yung mga doktor sinasabi, baka nga daw yung sumasakit dito dahil epekto nung sa abdo ko na sobrang acute na siya. Kaya agad po siyang inopera. Tinignan po ako ng doktor Sabihin ng, po kayo no? tinignan po ako ng doktor ng January 14. Ang January 14 din po na yun ay inadmit na ako. Pagkabasa ng result. Parang ano, Bali, wala kang parang si Grace no? Wala ba po? Parang si Grace. Ano? Tapos, eto nga po, ako Yung
salamat naman at na-opera na, matapos na rin yung hirap ko din eh. Kasi ito po, di ba, ay sabi nila, pag daw may bato sa bato, bato sa abdo, ang magiging sakit, ang pain dito or dito. Ako po, hindi ko siya ininda dito. As in, wala siyang sakit dito or dito. Ito talagang nagpahirap sa akin. Dito po talaga, ito. Umaakyat siya dito. Tatapos siya sa likod ko na. Para po siyang sariwang sugat na binuhusan ng asido. Ganito yung sakit niya dito. Ganun po siya yung sakit niya. Umiinit siya. Mainit na mahapdi. Ganun po siya. Para kang ano, Kaya sabi ko, binuta ng alcohol, bagong suga. yun, ganun. Kaya sabi ko, ay salamat naman. Kaya kahit takot na takot kasi diabetic po ako, kung tutusin, bawal akong ma-opera, diba po? Nakita ng mga doktor, maganda naman lahat ng result ko. Pero nandun pa rin po yung takot. Kaya nung dinala na ako sa operator, nung talagang nag-170 yung BP ko, sumuprang taas. Pero sinabi ko talaga, pinikit ko po yung mata ko. Sinabi ko po talaga, Lord, sabi ko, hawakan mo ako. Sabi ko, kasi sobrang hirap po nung pinagdaanan ko nung i-admit na ako. Sobrang hirap po talaga. Sabi ko, pag hindi ko kinaya to, pag dadaanan ko na naman ulit yun. Kasi hindi pwedeng hindi ako operahin dahil pag hindi pa ako na-opera, puputo ko na. Sabi ko, Lord, yakap naman, yakapin mo ko. Sabi ko, para mairaos ko lang to, sabi ko. Kasi po, nairaos ko. Nung niya ako, tinitingala na ganyan yung monitor ng BP ko. Niya ako, tinitingala. Una, 170 over 100. Mataas. Sobrang taas, kaya hindi ako maturok-turukan ng anesthesia. Dahil luluwag yun, luluwag. Yung monitor ko, luluwag. After 15 minutes, sisikip na naman yun. Ibig sabihin, babasahin na naman niya yung BP ko. Kada lumuwag na ganyan, tinitingala ko. Salamat, 148 na lang. Ganun. Tapos hanggang sa nag-140 plus na lang siya. Tapos, 87 na lang ata yung over. Tapos yung heartbeat ko, 80 plus na lang din. Kaya sa mga busog ako. Dahil ang nakain ka na. Oo, kami, mag-aan mo na kayo. Dahil, pinagsama ko yung sinigang na baboy sa manok, pinag-isa ko. Kasi yun po, nairaos naman, nairaos. Kaya lang po, yun. Sabi ko, bakit gano'n na-opera na ako lahat? Dito pa rin siya. Ito pa rin. Na ano na kayo? Na-check up na ulit. Opo, dinari ko na po ulit po. Naisugod po ulit ako nung Feb 1. Ito lang. Naisugod na naman ulit ako. Yun po yung pinakamatinding sumpong talaga niya. Twice po akong nag-blackout. 2 beses po talaga. Ano ba po ang Eh di ito nga po yung binago po yung reseta dahil sabi ko nga po yan naman po sa provincial, bago-bago yung doktor. Iba-iba yung titingin sa'yo. Kada isusugod ako doon, ibang doktor, hindi kinikwento ko yung nangyayari sa akin. Nung kailan po, napunta ako dito, ganito din po siya. Dapat isa lang ang doktor, hindi palipat-lipat. Tapos, gano'n na naman ulit. Oo, Sinabi iniba ng doktor, sabi niya, sige, ibahin natin. Imbis na omeprazole, pantoprazole na yung para antibiotic na po. Niresetahan pa ako ng 14 pieces, saka 14 pieces na Buscopan. Pero yun, kahit pa paano po, nararamdaman ko na babawas-bawasan siya. After 14 days, na hindi pa rin siya magiging okay, i-endoscopy po ako, sisilipin yung buto ako. 30K lang naman po. Ay sinabi ko kay Doc, pag po Doc, in-endoscopy ko, magkano naman po yun?
30? 30K. 30? 30 po. 30. Ayan po. D0. Dyan po sa BPC. Ayan, BPC dyan sa BMC. BMC.